tupad ng batas. Hindi raw tutol, hindi raw tutol. Tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Okay, kung yan ang sinasabi ninyo, ano ba to? Spokesperson ng Iglesia ni Cristo, bakit ata nagkakalimutan nung panahon nitong si dating Rodrigo Roa Duterte na naglabas din po bilang whistleblower itong si Congressman Andaya. At ang alam po natin, itong si Senador Dante Marcoleta ay katabi pa niya sa isang hindi ko alam kung anong tawag doon, meeting ba yun? Yun ba ay press conference, di ba? Mga kababayan, dapat doon pa lang ay talagang kung kayo ay para sa mga korap, para sa, di ba, kayo ay anti-corruption. Mga kababayan, di dapat sinulong na ni Rodante Marcoleta yan. Bakit? Anong nangyari doon sa mga inilabas ni Congressman Andaya hanggang sa ito ay mamatay na lang? Walang nangyari. Di ba? Mga kababayan, at itong si Rodante Marcoleta ba, oy, Iglesia ni Cristo, hindi ko naman kayo nilalahat, pero nagtataka lang ako, naniwala kayo sa 18 Cargador na hindi po consistent ang kanilang mga sinasabi? Naniwala kayo kay Orly Gutesa na kailangan pang turuan ni Rodante Marcoleta? Oy, Mr. Gutesa, ayusin mo ang pagbabasa. Mag-stick ka lang sa binabasa mo. Balikan mo yung paragraph 20. May nawawala. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang pagliliti sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, di ba dapat INC pinababayaan nyo na lang ang tawag dito? Para sa akin, no, lahat naman tayo gusto natin malantad, ma-expose. Pero, mga kababayan, kayo ngayon ang problema kayo mga Iglesia ni Cristo. Oy, mga kababayan, disclaimer lang. Hindi ko talaga binabanatan ng INC dito. Kaya lang, bad trip talaga ako sa doktrina nyo. Kasi dapat, hindi na problema si Marcoleta dito kung hindi siya pumasok sa politika. Diba? Kung hindi nyo pinayagan si Marcoleta na kinukonsinti nyo na pumasok sa politika, 19 years na siya dyan, di sana, mga kababayan, hiwalay ang politika at ang church. Dapat dito pa lang, mga ka-GPnatics, ay makikita na kaagad natin. Dahil sa kinonsinti nyo si Marcoleta na manatili dyan, o ngayon, nakakasuhan. Diba? Dahil sa kanyang pagtanggap, na inamin naman po niya nang galing sa kanyang bunganga. Pero ngayon, sinasabi nyo na hindi na niya may pagpapatuloy ang pag-expose. Teka. Mga kababayan, bakit si Marcoleta lang ang pwede mag-expose? Si Marcoleta lang ang may kakayahan? Parang mali naman ata yun dahil yung kay Marcoleta, halatang halata na mayroong biases, di ba? Halatang halata na mayroong siyang sariling politika. Hindi po yan, mga kababayan, totoong pag-expose. Dahil ang totoong pag-expose dapat, noong panahon pa ni Duterte, sinama niya na yung pangapahayag noon nitong si Congressman Andaya na nandun po siya. Pero, kipit, anong ginawa niya? Tikom ang bibig. paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga
sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. O, kita nyo na, baluktot ang Iglesia ni Cristo. Baluktot! Baluktot! Sabi niya, hindi naman daw po galing sa kaban ng bayan ang ibinigay or tinanggap ni Marcoleta, galing po sa mga sumusuporta sa kanya. Alam mo, Iglesia ni Cristo, number 1 kayong konsentidor, mga inayupak kayo. Ito. Bad trip ako sa inyo, alam niyo kung bakit? Kinokonsente ninyo, di ba nakalagay sa batas, sabi ninyo, sundin ang batas, sundin ang konstitusyon. Di ba? Pero, itong mga mambabatas na to, ang bumubutas ng batas, kasama kayo. Alam ninyo yan, tanong ninyo sa mga abogado ninyo na bawal tumanggap ang isang politiko ng pera or kind, di ba? Pero bakit? Tinanggap pa rin ni Marcoleta. So anong ibig sabihin nun? Siya po ay hindi sumusunod sa batas. Binabali niya ang batas. Tapos kayo kinukonsente ninyo? Sasabihin pa ninyo, hindi galing sa kaban ng bayan ang tinanggap ni Marcoleta. Tama, hindi galing. Hindi natin alam, di ba? Pero, ang sigurado natin, tumanggap siya during, di ba? Habang siya po ay sitting congressman. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Okay, walang krimen pagdating po sa COMELEC. Sa COMELEC yun. Iba ang batas ng COMELEC, iba rin ang batas, mga kababayan, ng isang sitting congressman. Kapag ikaw po ay nakaupo, incumbent ka, bawal na bawal ka. Sira ulo rin to si Zabala eh. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga Nananawagan daw sila ng transparency, accountability, peace. Nasaan ang transparency? Si Marcoleta, yung sosi niya, hindi inilagay, hindi inilahad, mga kababayan, yung donation. Nahuli lang sa kanyang sariling bibig. 'Di ba? Nung siya po ay nagprograma sa saganang mamamayan. Nasaan ang transparency doon? Nagsisinungaling si Marcoleta. Tapos sa pagtanggap niya ng pera, ay kinukonsente nyo rin? Anak ng tinapa. Tingnan nyo po, ang nakalagay sa batas ha. PD 46. na kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Nayupak. Walang kwenta. Ano naman ang sinasabi dito, mga kababayan, ni Pebbles Talikera hinggil po sa totoong plano ng Iglesia ni Cristo ngayong araw? Sa mahal na Presidente ng Pilipinas at sa aking mga kababayan, lalo na sa mga Katoliko, huwag kayong papayag na pamunuan tayo ng INC. Sila ang gumawa ng plano na ito kasama ang Sara Army, si Sara Duterte, Pulong, Baste, sila po lahat ang gumawa ng plano na to. Parating na ang Sara Army. Nagbigay na ng hudyat si Eduardo Manalo bukas na lusubin ang Camp Aguinaldo at Camp Crame. Kahapon to Maraming reservists sa loob ng Camp Aguinaldo Ay, ngayon lang at pala. Camp Crame na INC. Ngayon pa lang ay kunin nyo na lahat ng impormasyon sa loob ng Camp Aguinaldo at Camp Crame ng mga INC na naka-ready na rin lumaban sa paglusob bukas ng Bukas. Sara Army at INC.
may mga lalaban na mga militar na miyembro ng INC. Militar na miyembro ng INC. Bukas lulusob sila sa Malacanang pagkatapos nilang lumusob sa Camp Aguinaldo at sa Camp Crame. Didiretso sila sa Malacanang para gawin uli yung nangyari sa kay Apo Lakay noong 1986. Tandaan nyo, bukas lulusob sila sa Camp Aguinaldo at Camp Crame. Pagtapos nilang lumusob sa Camp Aguinaldo at Camp Crame, didiretso silang lahat sa Malacanang para pababain ang presidente. May iwasan pa to kung tutulong ang mga Pilipino. Huwag niyong hayaan pamunuan tayo ng mga Duterte at higit sa lahat, huwag niyong papayagan na pamunuan tayo ng kulto ng INC. Mga Katoliko, bumangon, lumaban. Huwag kayong matakot, kaya pa natin yan. Diyos ko, langaw lang sila. Yan ang plano nila. Chururut tusok, Eduardo. Kung ilalabas si Ka Angel, wala kang magagawa. Isipin nyo lahat mga kababayan. Pinakulong niya ang kanyang kapatid. Pinakulong nila si Ka Angel, pero hindi nila pinagtanggol. Samantalang si Marcoleta na sampid lang sa relihiyon at kulto nila, pinagtanggol nila. Yan ang kulto. Marami pakinabang eh. Ipagtanggol mo si Marcoleta na hindi nyo kapamilya at hayaan nyong makulong si Ka Angel, huwag nyo akong pinaglololoko. Yan ang plano nila. Parating na ang Sara Army, hulihin nyo si Pocky, si Fillmore, si De Leon at lahat ng retired militaries dahil lahat sila ay nagplano na pabagsakin ang presidente at babuyin ang Pilipinas. Maniwala kayo sa akin. Mag-ingat po kayong lahat. Nakamata po ako, nakamonitor po ako. Maraming tumutulong. Chururut tusakbe. Ay isa pa, hindi lahat yan ay INC. Ang iba dyan ay bayaran ni Marcoleta at ni Mike Defensor. To NBI Matibag, ikulong nyo si Mike Defensor. Papatunayan ko yan na bayaran niya yan yung iba. Hindi INC yung iba dyan. Hindi ganun karami pupunta ang INC. Oo, kasi alam nyo kung bakit kanina mga ka-GP Natics, may napanood akong interview, ha? Ini-interview sila ng vlogger. Tapos, tinatanong kung saang, ano po kayo, saang lokal po kayo nang galing. Hindi po makasagot, mga kababayan, at may sumalo. Aray ko. May sumalo. Bigla, kasi yung tinatanong, saang lokal po kayo galing? Nagtitinginan sila, tapos biglang may humawak po ng mikropono. Taga-ano po kami, sabi niya, ano ata yun? Lalawag? Hindi lawag eh. Lalawag pa yung sinabi. Diba? So, ibig sabihin mga kababayan, dapat kapag tinanong ka saang lokal po kayo, makakasagot ka agad-agad. Diba? Pero dahil hindi ka nakasagot, mga kababayan, nagtitinginan pa kayo, alam mo sa sarili mo na ikaw ay hindi ka Iglesia ni Cristo, ikaw ay hakot lang. Aray ko. Diba? Okay lang naman kung ikaw ay nagpunta dyan dahil sabihin natin, ikaw rin ay nakikipaglaban para sa korupsyon. Kaya lang, ang panawagan nila dyan, hindi para sa, mga kababayan panawagan para sa mga korap. Diba? Na bumabana, na tayo ay nananawagan para sa transparency, accountability. Ang problema rito, ang pinaglalaban nila, para sa akin pinaglalaban nila ay si Marcoleta. Aray ko. Bakit? Dahil doon na sa pahayag ng kanilang tagapagsalita na si Edwin Sabala, mga kababayan, na imbis na kondinahin, di ba? Imbis na kondinahin, wala kinukonsinte. Kinukonsinte itong mga pinagagawa ni Marcoleta. Hindi lang po isa, hindi dalawa, hindi tatlo Unang-una, sa doktrina nyo, pag kayo po ay nag-aanyaya ng mga tao na dumalo, igayain nyo para mag-convert, magkakaroon ng doktrina. Ano ang doktrina nila, mga kababayan? Sabi doon,
bawal pumasok sa politika. Much more. Sabi pala doon, bawal makialam sa politika. Di much more yung bawal na pumasok sa politika. Kasi yung kakilala ko doon sa probinsya, mga kababayan, pinapatakbo siya ng tao. Tao talaga nagpapatakbo sa kanya. Bilang kapitan. Kasi marami siya natutulungan doon. Ngayon, mga kababayan, tumakbo siya. Syempre, ang iglesia, wala siyang basbas. Di tiwalag. Diba? Tiwalag. Kasi, sabi sa kanya, Brad, alam mo naman na bawal sa atin yan eh. Nasa dokrina natin yan. Pero si Marcoleta, 19 na taon, mga kababayan, sa politika, hanggang ngayon, pinagtatanggol pa rin nila. Sabi daw ng COMELEC, wala daw kaso si Marcoleta sa pagtanggap ng pera mula sa mga private individual. Mali! Ang pinag-uusapan lang, ang mga kababayan, ang tinukoy lang ng COMELEC ay tungkol po doon sa SOSE. Diba? Tungkol sa pagtanggap. Tama naman po kayo doon. Kaya lang, mga kababayan, walang kinalaman, iba po yung tinutukoy na merit ng COMELEC, iba rin po yung batas natin bilang ikaw ay sitting congressman at that time. 'Di ba? Kasi yung kay Marcoleta, sabi niya, hindi pa naman ako sa COMELEC hindi pa naman po ako kandidato at that time nung tinanggap ko 'yun. 'Di ba? So sabi ng COMELEC, tama. So wala kang kaso. Pero iba, mga kababayan, yung usapin na siya po ay sitting congressman at that time. Huwag nyo kaming pinagluloko, mga iglesia ni Cristo. Di ba? Maliwanag sa batas. Malinaw pa sa sikat ng araw na imbis na dapat binabayaan nyo si Marcoleta kasi yun ang consequence ng kanyang pagtanggap ng 75 million. Di ba dapat ang sabihin nyo, pumasok kasi siya sa politika, kaya ngayon pinuputakte siya. Kaya ngayon binabanatan siya. Harapin niya yon kasi tumanggap siya ng pera, 75 million, nung siya po ay sitting congressman. Dapat ganun eh. Pero iba yung pagtanggap, iba yung pahayag na parang sinasabi nila, mali ang gobyerno, mali ang batas natin dahil hindi yun pera, hindi yun kaban. Hindi yun pera galing sa kaban ng bayan. Galing yun sa mga pribadong individual na nag-donate sa kanya, na naniniwala sa kanya na siya ay magiging senador. Mali. Kasi pag giyaan po ang logic na pinairal natin, sasabihin na lang lahat ng mga sitting congressman, di ba? Or sitting senator, or kahit sino pa man, mga kababayan, pwede maging jurisprudence yan, maging president, di ba? Sasabihin nila, pwede naman palang tumanggap ng pera kahit kanino. Di tumanggap na rin tayo. Tingnan nyo si Marcoleta. Di ba? Hindi nakasuhan. Tumanggap din ng pera yan. May nag-donate din kasi hindi pa siya